kung sasabihin natin na, Lord, magpakita ka nga ng himala. Nang sa gayon, manampalataya ako. Sa panahon ito, gaano kahirap para sa mga tao sa salibutan na manampalataya sila sa Panginoon sa pamagitan ng himala o ng mga kababalaghan. Ayaw mga mananampalataya. Tanungin ko kayo, pagbalik na rin natin, ano kayang palatandaan na may papakita niyo sa Diyos para sabihin niya sa inyo na kayo may pananampalataya? Okay, basahin natin ang aklat ng Mateo. Sa aklat ng Mateo chapter 12, verse 38 to 41, sinabi naman sa kanya ng ilang tagapagturo ng kautusan at ng mga Pariseo, Guro, maaari po ba magpakita kayo sa amin ng isang palatandaan? Sumagot si Jesus, lahing masama at taksil sa Diyos. Naghahanap kayo ng palatandaan, ngunit walang maipapakita sa inyo maliban sa himalang nangyari kay Propeta Jonas. Kung paano si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda. Ang anak ng tao man ay 3 araw at 3 gabi ring nasa libingan. Sa araw ng paghuhukom, tatayo ang mga taga-Nineve at sasaksi laban sa lahing nito, sapagkat nagsisi sila matapos pangaralan ni Jonas. Ngunit, higit pa kay Jonas ang narito. Amen. Batay sa talata natin binasa sa aklat ng Mateo chapter 12 verse 38 to 41. Ang title ng preaching ay Bagong Buhay kay Kristo Jesus. Amen. Okay. Baksan. Medyo malamig. Baksan mo. Okay. Ano tayo? Sa panahon ito, napakabilis lumipas ng panahon. Ngayon, yung panahon natin nasa 2025 na tayo. Ang bilis lumipas ng panahon. Kung noon dati, bata pa tayo, naglalaro lang tayo ng mga jolen, Chinese garter, mga patintero. Minsan pa nga, market pa tayo sa puno eh. Pero madalas, ang laruan natin is nasa buhanginan. Kung isipin natin pero pinaka-the best talaga na memorable para sa buhay natin bilang mga bata, yung susunduin ka ng magulang mo, dala yung walis tambok, o kaya walis tingting. Habulin ka ng nanay mo kasi nga oras na gabi na hindi ka pa umuwi. Yun yung panahon natin. Pero sa panahon natin ito, 2025 na. Ang haba ng panahon. Pero ang bilis lumipas ng panahon. Kung titignan natin, sa paglipas ng panahon, sa panahon natin ito, umusbong din yung teknolohiya. Ang bilis umusbong ng teknolohiya. Noong panahon natin, kinakailangan pong pumunta sa internet cafe. Magbabayad ka pa dun. Wala pang cellphone. Pupunta ka pa sa cafe para lang makapag-computer. Pero sa panahon ito, nandyan ang cellphone. Meron ng FB sa cellphone, meron na ring YouTube sa cellphone, lahat ay nandyan na. Kumpleto na ang lahat sa panahon ito. Wala ka nang masasabi na kulang. So, ibig sabihin lang nun, kung dati, nung bata pa tayo, naglalaro lang tayo sa buhanginan, ngayon, yung panahon natin ito na punong-puno ng technology, yung mga bata ngayon, hawak na nila is cellphone na. Iruin nyo, 1-year-old pa lamang, cellphone na yung hawak. Ganon kabilis yung pagbabago ng panahon ngayon. Kung tayo, bata pa tayo nung dati, naglalaro lang tayo, kontento na tayo maglaro sa buhanginan. Kontento na tayo, may time tayo, masaya tayo yung buhay natin. Kasama yung mga kaibigan natin na kalaro. Pero ngayon, yung mga bata, kontento na sila. Na mag-isa lang sila na walang kalaro, basta may cellphone lang. Ito yung panahon natin ngayon. Na masasabi natin na napakabilis ng panahon na lumipas. Pero mga magulang, hindi ba kayo na-aware sa teknolohiya na dumating ngayon? Hindi ba kayo natatakot na kung ano ba yung magiging bunga ng paglago ng teknolohiya sa panahon ito? Kaya mga kapatid, kung iisipin natin yung panahon ito, ang bilis magbago. Ngayon sa panahon ito, meron ng AI pastor. Ang tindi. AI pastor, meron na. Ibig sabihin, ipoprogram mo lang yung preaching mo. Tatype mo lang dun. Bahala na si AI pastor mag-preaching. Without Holy Spirit. Ganon katindi yung teknolohiya ngayon. So sa pamagitan nun, ipinapakita lamang na nasa huling araw na tayo ngayon. Meron pa, AI jowa.
Meron pang AI jowa na para sa mga tao, hindi ka na kailangan mag-effort ng magbigay ng regalo, hindi ka na mare-reject na ikaw kahit torpe ka. Meron ka ng jowa, instantly, AI jowa na. Ganun katindi yung mga bagay na nangyayari ngayon sa teknolohiya natin. Kaya kung titignan natin, ang lahat ng bagay na ito ay napakaganda, napakabilis. Pero ano bang ibubunga na ito sa atin bilang mga mananampalataya? Dahil sa pamumuhay natin sa teknolohiyang ito. Ang sabi nga sa aklat ng Roma chapter 12 verse 2. Ang sabi niya, huwag kayong makiayo sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Ibig sabihin lang ng mga kapatid, sinasabi niya dito na magbago kayo ng takbo, huwag kayong makiayo sa takbo ng mundong ito. Pero hindi natin maiiwasan ang takbo ng mundong ito dahil sumasabay tayo sa teknolohiya. Ang nais ng ating Panginoon, magbago kayo ng isip upang maunawaan ninyong mabuti kung ano nga ba ang kalooban ng Diyos. Kahit na sumasabay tayo sa teknolohiya ito, yung ating pag-iisip ay iba pa rin. Dapat andun pa rin yung maunawaan natin kung ano nga ba ang kalooban ng ating Panginoon. Hindi katulad nun. Ibig ko sabihin, kung yung mga bata ngayon ay maagang na-expose sa gadget, ibig sabihin lang nun kung anong nasa isipan nila, yun na yung tama para sa kanila. Hindi na naunawaan ng mga bata kung ano bang tama at mali. Dahil na-expose na sila ng maaga sa gadget. Kapag na-expose sila sa maagang gadget, kung ano ang nakikita nila, yun yung tama para sa kanila. So, ibig sabihin lang nun, AI, kung sasabihin natin na kung yung may AI na pastor, may mga AI din ng mga bata. Sino may kasalanan? Mga magulang. Kasi nga, sila na mismo, mga magulang mismo, nag-program sa mga anak nila, naturuan sila na mamuhay kung anong nakikita nila sa mga gadget. So kung anong nakikita ng mga bata sa gadget, yun ang natututunan nila. Yun yung alam nilang tama. Pero kung sasabihin natin na kayo mismo ang magtuturo sa inyong mga anak, kaya niyong kontrolin lahat ng iyan. Pero dahil natututunan nilang lahat ng iyan sa gadget, hindi kayo. Hindi sa pamamaraan ninyo matututo ang inyong mga anak, kundi sa pamamaraan ng gadget mismo na napapanood nila. Kaya nga, sabi nga ng Panginoon, mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Ibig sabihin lang nun, kung ano ang nasa isipan, napapanood ng mga bata, yun na yung nasa isipan nila. So kahit na anong gawin ninyo, kaya nga magtataka kayo kung bakit yung mga bata, sa panahong ito, napaka-aggressive nila. Aggressive sila dahil yun ang napapanood nila. Alam kasi nila, yun ang tama para sa kanila. Kaya nga, sabi ng ating Panginoon, ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso. Inuutos ng ating Panginoon. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralin ninyo ito sa inyong tahanan at sa inyong paglalakbay. Last week, nasabi ko sa inyo, dalhin niyo yung Bible ninyo, magbasa kayo ng Bible. Ginawa niyo ba? Nakapagbasa ba kayo ng Bible every break time ninyo? Kahit saan kayo, sabi ng Panginoon, itinuturo niya sa atin na sa inyong paglalakbay, basahin ninyo yung Bible. Sa inyong tahanan, basahin ninyo yung salita ng Panginoon. Sa inyong pagtulog sa gabi at sa inyong pagbangon, bago kayo matulog, nagba-Bible ba kayo? Paggising nyo ng umaga, nagba-Bible ba kayo? Yan ay turo ng ating Panginoon. Ipulubot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo, isulat sa mga hambana ng pintuan at sa inyong bahay at mga tarangkala. Mga magulang, iniuutos ng Panginoon na ituro daw sa mga bata ang salita ng Panginoon. Bakit niya itinuturo ito? Upang magkaroon sila ng takot sa Diyos. At bata pa lamang sila, makilala na nila ang ating Panginoon at malaman nila na may Diyos. Hindi yung gadget yung itinuturo nyo sa mga bata.
kundi sinasabi ng ating Panginoon, mga magulang, ituro ninyo sa inyong mga anak ang aking mga salita, umaga, gabi, sa inyong tahanan. So, ang Panginoon may utos sa inyo, mga magulang. May utos sa inyo ang ating Panginoon na turuan ninyo ang inyong mga anak sa salita ng Diyos. Hindi ibang tao magtuturo sa kanila, kundi mga magulang ang sinasabi ng Panginoon na magtuturo sa kanilang anak sa salita ng Diyos. Kayo mismo ang huhubog sa kanila sa pananampalataya. Hindi lamang sa mga magulang, kundi sa mga mag-aasawa pa lamang. Kayo mismo. Kayo mismo pag-aralin ninyo yung salita ng Panginoon nang sa gayon maituro ninyo ang salita ng ating Panginoon sa inyong mga anak. Hindi lamang iyan. Dahil nais ng ating Panginoon na yung buong sambahayan ay magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga, ang nais ng Panginoon, ang pamilya ay mamuhay na may kabanalan. Mamuhay kayo na may kabanalan. Responsible ng magulang ito. Hindi lang kayo basta magulang. Kumbaga, ang ating Panginoon, pinahiram lang ng Panginoon yung mga bata sa inyo para turuan ninyo sila na mamuhay na may takot sa ating Panginoon. Yan ang dapat natin gawin bilang mga magulang. Mga magulang, alalahanin nyo ang utos ng ating Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? Sa huling araw ng paghuhukom, tatayo ang mga taga-Nineve. Dahil nagsisi sila nung pangaralan sila ni Jonas. Kayong mga magulang, sa palagay nyo ba, sinong tatayong saksi sa inyo? Mga anak ninyo. Sila yung tatayong saksi sa inyo dahil hindi nyo ipinahayag sa kanila na dapat pala sila magsisi sa kanilang mga kasalanan. Sila ang tatayong saksi ninyo. Pinadala kayo ng Panginoon. Binigyan kayo ng mga anak. Binigyan kayo ng pamilya para ituro sa kanila na dapat silang matakot sa Panginoon. Pero sa panahong ito, nasa panahon na tayo na punong-puno ng gadget at maayos na yung teknolohiya. Kung titignan ninyo, sabi ng Panginoon, maging katulad kayo ng mga bata. Sa panahong ito, noong panahon natin, masaya na tayo naglalaro, malayo sa kasalanan. Pero sa panahong ito, mga bata, dikit na sila sa reality ng kasalanan. Gadget, makikita mag-i-scroll sila, hindi nila alam, sumasayaw, nakikita nila, nakahubad, malaswa, naghahalikan. Yan ang nakikita ng mga bata ngayon. Pero sa mga magulang, normal lang yan. Yan ang teknolohiya ngayon. Hindi nyo alam na kayong mga magulang ang magiging dahilan kung paano mapupunta sa impyerno ang inyong mga anak. Kaya nga, habang bata sila, hubugin nyo sila sa pananampalataya na may kabanalan. Dahil ang Panginoon, hinubog kayo mula sa alabok. Hinubog kayo na wangis ng ating Panginoon. Ibig sabihin, hinubog kayo ng Diyos na may kabanalan. Pero tayo mga magulang, paano ba natin hubugin ang ating mga anak? Huhubugin ba natin sila sa pamagitan ng teknolohiya? O hubugin natin sila kung paano tayo hinubog ng Diyos na may kabanalan at may pananampalataya? Huwag kayo sumabay sa takbo ng mundong ito, sabi ng Biblia. Mag-iba kayo ng pag-iisip. Ibig sabihin, nais ng Panginoon, yung isipan ninyo ay mga salitang nagbibigay buhay. Hindi mga salitang makamundo yung nasa isipan ng inyong mga anak. Kung paano sila mamuhay. Alam nyo, anong koneksyon na binasa natin kay Propeta Jonas? Napakalayo kung iisipin natin, anong koneksyon? Kasi nga sa panahong ito, bago pa dumating yung time na papunta sila sa impyerno, hubugin nyo na sila. Kayo yung tinatawag na propeta ni Jonas, magsilbi kayong propeta para sa inyong mga anak. Palalahanan ninyo ang inyong mga anak na dapat silang magsisi. Pinadala kayo ng Panginoon para sa inyong mga anak. Pinadala kayo ng Panginoon para sa inyong mga magulang, sa inyong mga kapatid. Balaan nyo sila na dapat silang magsisi sa kanilang mga kasalanan.
Kayo ang magsisilbing propeta na pinadala ng Panginoon para sa kanila. Pero sa panahong ito, anong ginagawa ng mga tao? Sumasabay sila sa takbo ng mundong ito. Kaya nga mga kapatid, mga magulang, mga kapatid na nais na mag-asawa, na wala pang mga anak, huwag kayong makiayaw sa takbo ng mundong ito. Ibig sabihin, kapag kayo'y nakikiayaw sa takbo ng mundong ito, inilalayo ninyo ang inyong sarili sa Diyos. Inilalayo ninyo yung sarili ninyo, yung pagkahubog sa inyo ng Panginoon, kayo na mismo ang nagbabago. Kumbaga sa isang tao, nilikha ka ng Diyos na ganyan, nakaisip ka ng paraan na magparetoke. So, ibig sabihin, binabago mo na yung pagkalikha sa iyo ng ating Panginoon. Kayo mismo nagbabago. Kung sinasabi mo, kung sasabihin natin sa ating mga anak, anak, bakit ka ganyan? Nung panahon namin, hindi naman ganyan yung panahon namin. Ano yung sasagot sa inyo ng mga anak ninyo? Hindi nyo kami naiintindihan kasi ito na ang henerasyon namin. Di ba ganyan ang sasabihin nila sa inyo? Hindi nyo kami naiintindihan dahil ito na ang henerasyon namin. Tayo naman, sasabihin natin sa kanila, anak, ba't ganyan kayo? Hindi kami ganyan dati. Dati yun. Ganyan ang isasagot sa inyo ng inyong mga anak. Dahil nasa henerasyon na sila na puno-puno ng kasinungalingan. Bakit? Bakit ko sinabing puno-puno ng kasinungalingan? The more na nakakapanood ang bata, the more na nakakapanood siya ng mga bagay-bagay, yun ang pumapasok sa kanyang isipan. Kung ano ang napapanood niya, yun ang tama. Walang mali sa bata. Walang mali sa kanya. Dahil yun ang pumapasok na sa utak niya. Yun ang napoprogram sa utak ng bata. Kaya nga, doon nag-uumpisa ang kasalanan. The more na kayo'y nakakapanood ng mga bagay-bagay, yung mga bata na nagre-rebelde sa mga anak, sa mga magulang. Bakit? Dahil naiinggit na sila. Sa mga napapanood nila, nagre-rebelde sila sa mga magulang, buti pa yung napapanood ko, yung mga magulang niya, ganito. Buti pa sila mayaman, buti pa sila nabibigay yung lahat ng gusto nila. Dahil yun ang napapanood nila. Nagpumapasok na ang kasalanan sa isipan ng bata. Dahil nagkakaroon na siya ng inggit. So lahat ng mga napapanood, pumapasok sa isipan niya. At nagkakaroon siya ng desire. So kung tayo, mga magulang, may mga anak na naghahangad ng time para sa inyo, ang ibibigay ninyo ay gadget. Satisfied na yung anak mo sa gadget. Pero abala kayo sa ibang bagay. Wala na yung bonding ng pamilya. Wala na yung pag-ibig sa loob ng pamilya. Gadget na yung umiikot sa loob ng pamilya. At yung umiikot sa loob ng pamilya, kasalanan. Dahil namumuhay na sila sa takbo ng mundong ito. The more na nanonood tayo sa cellphone, nag-i-scroll, pumapasok ang kahalayan. Sa bawat nakakatingin tayo, sa kada scroll natin, pumapasok ang kahalayan, kalaswaan, kabastusan, lahat ng yan kasalanan, pagkainggit, desire, pagkainis. Nakikita natin sa cellphone natin, naiinggit tayo, nabubwisit tayo sa kanila, ang kasalanan ay pumapasok. Kaya nga, binabalaan tayo ng ating Panginoon. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Turuan ninyo ang inyong mga anak na mamuhay na may kabanalan, nang sa gayon, sila man ay hindi sila mamumuhay sa takbo ng mundong ito. Ano sabi ng mga Pariseo? Magpakita ka ng himala. Nang sa gayon, maniwala kami. Paano yung mga anak ninyo maniniwala sa Panginoon? Dahil nakikita nila yung mga bagay sa salibutan ito, ang hinahangad ng inyong mga anak, gusto ko rin iyon. Gusto ko rin iyon. Gusto ko rin iyon. Katulad lang na sinasabi ng mga Pariseo, magpakita ka muna ng himala. So, ang nais ng mundong ito, makita muna bago sumampalataya. Kaya ang inyong mga anak, sinasabi ko sa inyo, hubugin niyo muna sila sa salita ng Diyos. Nang sa gayon, hindi
hahanapin yung himala, kundi Panginoon ang hahanapin nila sa buhay nila. Kaya nga kahit na dumanas pa sila ng hirap, may faith sila sa Panginoon. Alam nila kung paano tumawag sa Panginoon. Hindi yung sasabihin nila, naiinggit ako sa ibang magulang, naiinggit ako sa ibang pamilya kasi meron sila at mayaman sila at ibinibigay ng mga magulang ang gusto nila. Hindi ganoon ang dapat maramdaman ng inyong anak. Ang dapat nilang maramdaman, Lord, salamat dahil may buo ang pamilya ko. Dahil tinuturuan ako ng aking mga magulang kung paano tumawag sa Panginoon. Yun dapat ang marinig ninyo sa inyong mga anak. Hindi yung puro reklamo ang inyong mga anak. Bakit ganito ang buhay natin? Kasi nga, kayo mismo, hindi nyo tinuturuan ng inyong anak kung paano nyo hubugin sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga yung mga Pariseyo, paano sila nahubog sa pananampalataya? At sabi nila, magpakita ka ng himala. Ano sabi ni Jesus? Ako yung himala na yun. Ako yung hinahanap ninyo kung alam nyo lang, kung bukas ang inyong mga mata. Bakit hindi nyo makita na ako ang Misaya? Dahil naghahanap sila ng himala sa buhay nila. Ganyan din sa buhay, sa pananampalataya. Yung mga tao, kung uhubugin niyo sila sa takbo ng mundong ito, sasabihin nila sa Panginoon, Lord, tulungan mo kami sa buhay namin, mahirap lang kami, magpakita kayo ng himala, na sa gayon manampalataya ako. Yan ang sinasabi ko sa inyo, yung takbo ng mundong ito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Ang hangarin ninyo, yung maturuan ng inyong mga anak, kung paano sila mamumuhay na may kabanalan. Kaya nga, yung mga anak, naghahangad ng pagmamahal sa kanilang mga magulang. Huwag ninyong bigyan ng gadget, kundi time. Yung oras niyo mismo, yung ibigay ninyo sa inyong mga anak. Nang sa gayon magkaroon kayo ng bonding. Bonding sa pananampalataya. Lahat ng iyon, hindi niyo ba alam? Lahat ng iyan ay ginagawa ng dyablo para ilagay sa isipan ninyo. Lahat ng iyan ay kasinungalingan. Ang mundong ito ay kasinungalingan lang. Ang lahat ng mga nasa salibutan, lahat ng nangyayari sa salibutan ay pawang kasinungalingan lamang. Kung ano yung hangarin mo sa buhay mo, kung anong desire mo, kung anong kinaiinggitan mo, ibibigay sa iyo ng dyablo. Kaya nga sabi ng Biblia, sa simulat sa pulang dyablo ay sinungaling na. Kailan nagbigay sa inyo ang dyablo ng pahirap? Lahat ng gusto nyo ibibigay sa iyo. Basta, sumunod ka lang sa dyablo. Anong ginawa ng dyablo nung tinukso niya si Jesus? Ipinakita niya lahat ng kapangyarihan sa mundong ito. Ipinakita niya lahat. Anong sabi niya? Lumuhod ka lang sa akin at ibibigay ko lahat sa iyo. So tayo, kung ang inyong mga anak, hindi niyo tuturuan sa pananampalataya, anong hihilingin nila? Gusto kong maging ganoon. Gusto kong magkaroon ng ganoon. So anong gagawin ng dyablo? Ibibigay ko sa iyo. Basta hangarin mo. Hangarin mo lahat ng iyan. Ibig sabihin, pawang kasinungalingan ang sanlibutan. Ang ipinapakita ng sanlibutan ay kasinungalingan. Kaya nga itong mga Pariseyo, gusto nila makakita ng himala, gamit ang mata. Pero sa Panginoon, ang gusto niyang ipakita sa atin ay spiritual. Kaya nga sabi niya, turuan ninyo ang inyong mga anak. Ayon sa salita ng Diyos, pakainin niyo sila ng salita ng Panginoon. Hindi mga bagay sa salibutan ang ibigay niyo sa kanila. Dahil yan ay magbibigay sa kanila ng kamatayan. Mapupunta sila sa impyerno. Kaya nga mga kapatid, kung maririnig nyo lang ang ating Panginoon na magsasalita sa inyo, ano sasabihin sa atin ng ating Panginoon? Anak, nag-alay ako ng dugo para sa iyo. Namatay ako sa krus para sa iyo. Ibinigay ko ang aking buhay para sa iyo. Na sa gayon, yung pamumuhay mo ay talikdan mo na. Yung pamumuhay mo sa sanlibutan ay talikdan mo na. Nag-alay ako ng buhay para sa iyo. Nang sa gayon, mamuhay ka para sa akin. Sinasabi niya ng Biblia. Namatay si Kristo nang sa gayon ng mga tao hindi na mamuhay sa kanilang sarili, kundi kay Kristo mismo. So yung buhay natin, ilaan natin kay Kristo mismo, hindi para sa sanlibutan. Mamuhay tayo na may kabanalan. Kaya nga, tignan niyo yung mga bata. Anong sabi ng Panginoon? Mapalad kayo mga mahihirap sapagkat kayo'y paghaharian ng Diyos. So kahit na mahirap kayo,
Kung kayo may pananampalataya, mapalad pa rin kayo. Pero dahil hindi nyo itinuro sa kanila ang pananampalataya, naghahangad ang inyong mga anak sa mga bagay na nakikita lamang nila sa pinapanood nila, na-i-encourage sila na gawin yung bagay na yun, na-i-encourage sila magkaroon ng mga bagay na gano'n. Ano sabi ng Panginoon? Ngunit kahabag-habag kayo mga mayayaman. Bakit hinahangad ng isang tao maging mayaman? Kasi nga nakita niya. Kasi nga mahirap siya at napanood niya. Napanood niya sa vlog, yung mayaman yung vlogger. Nakita niya ang ganda ng pamumuhay nila. Kaya naghahangad din siya ng yaman. Kaya nga ano sabi ng Panginoon? Ang ibig ko sabihin dito, yung mga taong wala pang nararanasan na ganun, hinahabagan ng Panginoon. Pero pagdating naman dito na, lahat ng mga naranasan nyo na, kahabag-habag kayo dahil naranasan nyo ng kayamanan. So bakit mo nanaisin yung mga bagay na yan? Kung sasabihin pala sa iyo ng Panginoon, kahabag-habag ka sa huling araw dahil naranasan mo na. Ano sabi ng Panginoon? Ngunit kahabag-habag kayong mga mayayaman ngayon sapagkat natamasan na ninyo ang kaginhawaan. Okay lang maging mahirap. Okay lang pala maging mahirap. Basta huwag mo lang tamasin yung lahat ng kayamanan na iyan. Dahil sasabihin sa iyo ng Panginoon, kahabag-habag ka, anak. Dahil naranasan mo na iyan. Hindi mo na yung mararanasan. So tayo mga mananampalataya, ang sabi pa ng Panginoon, kahabag-habag kayong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Wala man kayo makain, wala man kayo maiulam. Pero yung mga taong mayayaman, nagsasayang ng mga pagkain, ang dami nilang gustong ulamin, hindi sila makontento sa isang ulam, may pagkain sila, kumakain sila sa restaurant. Ano sabi ng Panginoon? Kahabag-habag kayo dahil kayong mga busog ay magugutom. Kabaliktaran sa huling araw. Kahabag-habag kayong mga tumatawa ngayon sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitamis. Malungkot man kayo sa iyong pamilya. Hindi man kayo masaya dahil mahirap kayo, wala kayong makain. Malungkot man kayo, pero kahabagan kayo ng ating Panginoon. Pero para sa lahat ng mga tumatawa, sa mga nagpapakasaya sa liputan ito, pupunta ng abroad, sinasayang ang pera, hindi na nila alam kung paano nila lulustayin yung pera nila. Ano sabi ng Panginoon? Magdadalamhati kayo at tatamis sa huling araw. So mas mabuti na hindi mo maranasan mga bagay na yan. Kaysa danasin mo yan ngayon, at sa huling araw hindi mo na danasin. Katulad ng lagi natin sinasabi, naranasan ng mayaman na mamuhay na masagana. Saan siya napunta? Sa impyerno. Naranasan ni Lazaro na maghirap. Nung mamatay siya, saan siya napunta? Sa langit. Malungkot siya dito sa mundong ito, pero masaya siya sa langit. Kayo, huwag niyong naisin ang salibutan. Yan ay utos ng Panginoon. Huwag ninyong naisin ang salibutan. Mag-iba kayo ng landas sa inyong buhay. Baguhin ninyo ang inyong isip. Magbago kayo ng plano. Magplano kayo para sa pagpasok ng bagong taon na ito. Mamuhay na may kabanalan. Kung may mga pangarap kayo sa buhay, isipin ninyo kung yan ba'y makakabuti sa inyo para sa inyong espiritual na pamumuhay. O yan ay makakasama. Mag-isip-isip kayo. Kaya nga, ang ating Panginoon, dahil sa pagnanasa natin na makamit yung mga bagay na yan, hindi na natin nakikita ang ating Panginoon. Dahil sa paghahangad natin na makita yung mga bagay na iyan, kinakalimutan na natin ang ating Panginoon. Nagpupursige tayo sa sarili nating sikap. Makamit lang yung mga pangarap natin sa buhay natin. Pero hindi natin makita kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay natin. Dahil hindi na tayo makontento. Nakikita na natin sa ibang tao yung mga bagay na meron sila na wala tayo. Kaya nga nagsusumikap tayo sa sarili na natin sikap. Nawawala na yung relasyon natin sa Panginoon. Wala na yung oras natin sa Panginoon. Kala lang natin na ginagabayan pa rin tayo ng Panginoon. Pero hindi. Tignan ninyo ang sarili ninyo. Nagpapakahirap kayo sa pagtatrabaho. Pero unti-unti, lumalayo na yung relasyon nyo sa Panginoon. Dati, mainit ka sa pananalangin. Mainit ka sa pagbabasa ng Biblia. Napakainit mo sa Panginoon. Pero ngayon, maligamgam ka na. Bakit? Kayo mismo gumagawa
ng sarili ninyong desisyon. Inilalayo ninyo yung sarili niyo sa Panginoon. Nagiging abala kayo sa mga pangarap ninyo, sa pag-abot ng pangarap ninyo sa sanlibutan ito. Pero sabi ng Panginoon, kahabag kayo. Isipin niyo mabuti. Kapag nakamtan na ninyo ang inyong mga pangarap, sasabihin sa inyo ng Panginoon, kahabag-habag ka anak. Dahil hindi mo naunawaan kung anong nais ko para sa iyo. Ang nais ko para sa iyo ay mabuhay ka na may kabanalan. Ang nais ko para sa iyo ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya nga yung mga tao ngayon, binubulag sila ng mga bagay na nakikita nila sa sanlibutan. Ano sabi ng Biblia? Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos na kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita. Wala na yung magandang balita. Hindi na nila nakikita ang magandang balita dahil binulag na sila ng demonyo sa sanlibutan ito. Anong inahangad nila? Makita yung bagay sa sanlibutan ito. Hindi na nila inahangad na makita yung salita ng Panginoon. Hindi na nila nararanasan tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So, namumuhay na tayo na hindi kalarawan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, katulad ng binasa natin, yung mga Pariseo, naghahangad sila na makita yung himala. Ngunit, ano sagot ng ating Panginoon? Lahing masasama, taksil sa Diyos. Naghahanap kayo ng palatandaan. Ngunit walang ipapakita sa inyo malibang sa himalang nangyari kay Propeta Jonas. Kung paano si Jonas ay 3 araw, 3 gabi sa tiyan ng dambuhalang isda, ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabi rin nasa libingan. Si Kristo. Si Kristo mismo ay naparito upang mag-alay ng kanyang buhay at dugo. Naparito ang ating Panginoon upang mag-alay siya ng buhay doon sa krus. Nialay niya kanyang buhay upang tayo tubusin sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya nga, ngunit ipinataw ng Diyos yung kaparusahan tayo ang dapat tumanggap. Si Kristo mismo yung tumanggap ng kaparusahan tayo ang dapat tumanggap. Ginawa iyon ng ating Panginoon upang maramdaman natin kung gaano kalaki yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ginawa iyon ng ating Panginoon upang tayo'y maligtas sa kasalanan. Ayaw ng ating Panginoon na tayo mapunta ng impyerno. Kaya nga ipinadama niya sa atin yung malaking pagmamahal niya. Hindi ba natin ito makita? Mararamdaman natin ito sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoon ay namatay sa krus para sa atin. Tandaan ninyo, walang ibang makakapagligtas sa inyo sa sanlibutan ito. Walang ibang paraan kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Sa Kanya kayo kumapit, sa Kanya kayo manampalataya. Ang dugo niya mismo ang siyang magliligtas sa inyo at magtutubos sa inyong mga kasalanan. Hindi yung mga achievement ninyo sa buhay. Si Kristo mismo, sa Kanya kayo lumapit. Manampalataya kayo sa ating Panginoon. Ipinadama ng Diyos sa atin yung pag-ibig niya na sa gayon. Hindi niyo nahangarin pa yung sanlibutan ito. Kaya nga sinabi niya, sapagkat gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pamagitan ng pananampalataya, mararamdaman mo ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. At hindi lang yon, magkakaroon ka ng kaligtasan at hindi kapahamakan sa impyerno. Kaya mga kapatid, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Manampalataya kayo sa ating Panginoong Jesucristo kahit na hindi ninyo nakikita ang ating Panginoon. Hindi nyo man siya makita, sumampalataya kayo sa Kanya. Dahil ang Panginoon ay buhay. Buhay ang ating Panginoon, kaya tayo nananampalataya sa Kanya kasi alam natin na may tunay na Diyos sa buhay natin. Kaya nga sa panahon ito, gaano kahirap na makita yung mananampalataya na para masabi niya na paano kaya yung sasabihin natin na Lord, magpakita ka nga ng himala. Nang sa gayon, manampalataya ako. Sa panahon ito, gaano kahirap para sa mga tao sa salibutan na manampalataya sila sa Panginoon sa pamagitan ng himala o ng mga kababalaghan. Tayong mga mananampalataya, tanungin ko kayo, pagbalik na rin natin, ano kayang palatandaan na may papakita nyo sa Diyos?
para sabihin niya sa inyo na kayo may pananampalataya. Hindi tayo yung magsasabi sa Panginoon, Lord, magpakita ka ng palatandaan. Magpakita ka ng himala na sa gayon sumampalataya kami. Paano ko ang Panginoon magtanong sa inyo? Magpakita ka nga anak ng palatandaan. Nang sa gayon, malaman ko na ikaw ay may pananampalataya. Ang hirap, di ba? Mahirap may pakita sa sarili natin na tayo may pananampalataya. Pero tayo, naghahangad tayo na makita yung himala bago tayo sumampalataya. Sa paano pa rin yung may papakita sa Panginoon na kayo may pananampalataya sa Kanya? Sa paano? Sa pamumuhay na ayos sa Kanyang kalooban. Mamuhay kayo na ayos sa Kanyang kalooban. May example dito kung paano tayo may papakita yung pananampalataya. Yung binasa natin kanina, ang sabi sa kwento ni Propeta Jonas. Si Propeta Jonas ay inutusan ng Diyos. Ang sabi niya, pumunta ka sa Nineveh. Sabihin mo sa kanila na yung lungsod nila iwawasakin ko sa 40 days. So, iniutos sa kanya ng Diyos. Pero alam ni Jonas yung kilalang-kilala niya ang Panginoon. Kilalang-kilala niya yung Panginoon na hindi gagawin ng Diyos yun. Dahil ang Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Bakit ako pupunta doon? Gayong gagawin mo rin naman na patatawarin mo rin sila. So ang ginawa ni Propeta Jonas, pumunta siya sa Joppa, sumakay siya ng barko papuntang ibang lugar. So, kala niya nakatakas na siya sa Diyos. Anong ginawa ng Panginoon? Nagpadala sa kanya ng malakas na bagyo. Ayaw. Sa ministry natin, bilang mga mananampalataya, nagagawa ba natin yung iniutos sa ating Panginoon? Nagagawa ba natin yung mission na iniutos sa ating Panginoon? O tatakas tayo? Anong gagawin ng Panginoon? Wala man tayo sa ministry, alalahanin nyo kung paano niyo tinanggap ang Panginoon, kung anong pangako na binitawan ninyo sa Panginoon. Alalahanin niyo yung pangako na binitawan niyo sa Panginoon nung tinanggap niyo siya. Lord, iahandog ko ang aking buhay. Lord, maglilingkod ako sa iyo. Ngayon, isipin niyo si Propeta Jonas, tumakas siya sa ministry niya dahil alam niya, mahabagin ng Diyos. Anong ginawa ng Panginoon? Nagpadala ng maraming bagyo. So, ibig sabihin lang noon, tinatawag kayo muli ng ating Panginoon. Ginigising Kanya sa pamagitan ng mga bagyo sa buhay mo. Para alalahanin mo, may kasunduan tayo anak. May pangako ka sa akin. Dapat mo tuparin. So, ano nangyari? Nagtaka yung mga tao, bakit may ganung bagyo. So, nagkaroon sila ng kalabunutan. Nabunot nila si Jonas. Si Jonas naman, sarap ng tulog. Doon masasabi mo, yung tao may pananampalataya, masarap matulog. Walang pinoproblema. Kampante siya dahil may pananampalataya siya sa Panginoon. Kapag ang isang mananampalataya, kampante siya, may pananampalataya siya. Kahit na may bagyo pang dumating sa buhay niyo, kung may pananampalataya ka, tulog ka. Nakakatulog ka ng mahimbing. Pero yung mga tripulante, dahil wala silang pananampalataya sa Panginoon, taranta na sila. Doon, maraming kwento ka makikita. Pero anong ginawa nila? Ano sabi ng tao doon? Nagagawa mo pa matulog? Gayong ganito lang nangyayari sa atin. Taga saan ka ba? Sabi nila. Taga sinong Panginoon mo? Sinabi niya lahat-lahat. Kaya nga nagpalabunutan sila, nabunot nila si Jonah. Anong dapat namin gawin sa iyo? Sabi nila. Tapon niyo ako sa dagat. Nang sa gayon, humupa ang bagyo. Ginawa nila yung tinapon nila sa dagat si Jonas. Nangyari, nagpadala ang Diyos ng malaking dambuhalang isda. Sa palagay ninyo, pinarusahan si Jonas? Hindi. Ginawa ng Panginoon, tinawag si Jonas, nagpadala siya ng dambuhala, ipinasok niya sa isda. Doon, sa loob ng isda, kung iisipin natin, pinarusahan na si Jonas. Hindi. Andun yung habag ng Diyos para sa kanya. Ginawa lang yun ng Panginoon para ikaw mismo, sa harapan ng Panginoon, magsisi ka. Ma-realize mo ang iyong mga kasalanan.
Doon, nanalangin siya ng 3 araw. Nanalangin siya ng 3 araw para lamang magpatawad siya sa kanyang mga kasalanan. Inalala niya mabuti yung relasyon niya sa Panginoon. Inalala niya mabuti yung pangako niya pala sa Panginoon. Meron pala siyang pangako, kasunduan sa Panginoon. Kaya nga sa harapan ng Panginoon, kayo mga magulang, kapag kayo'y nagdidisiplina sa inyong mga anak, huwag ninyong hayaan na hindi sila makapag-sorry. Ang Panginoon, kapag nagdisiplina, mag-sorry ka. Yun ang gusto ng Panginoon. Mag-sorry ka. Hindi kita pababayaan, hindi ka mag-sorry. Tignan ninyo. Tuwing tayo magkakasala sa harapan ng Panginoon, ang Diyos bang hihingi ng tawad sa inyo? Tayo mismo hihingi ng tawad. Ganun ang Panginoon ang ginawa niya kay Propeta Jonas. Nagkasala ka, Jonas. Kaya ikaw ang humingi ng tawad. Kaya mga magulang, turuan ninyo ang inyong mga anak kung paano sila hihingi ng tawad sa kanilang mga pagkakasala. Ginawa ng Panginoon, ipinalamo siya sa malaking dambuhalang isda hanggang sa ma-realize mo na ikaw ay nagkasala sa akin. Ganon din kayo mga magulang. Patayuin nyo yung inyong mga anak, ipaisip nyo sa kanila na sila'y nagkasala. Huwag nyo silang titigilan hanggat hindi nila nare-realize ang kanilang kasalanan, hanggat hindi nila pinagsisisihan, hanggat hindi sila nagsasalita, patawarin mo ako, nagkasala ako sa iyo. Sorry po, nagkasala ako. Ganon yung gusto ng Panginoon. Dahil ang nais ng Panginoon sa mga taga-Nineve, sila ay magsisi sa kanilang mga kasalanan. Dapat kayo rin mga magulang. Hubugin niyo sila kung paano yung mga anak niyo magkaroon ng takot. At maunawaan nila kung ano ang kasalanan. Maunawaan ng mga anak kung ano bang kasalanan. Kaya nga mga taga-Nineve, nung iniluwa si Jonas, 3 araw siyang sumisigaw doon na magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan dahil wawasakin ng Diyos ang buong Nineve. Nang marinig ng mga tao yun, pati ng hari, nagpakumbaba sila. Nag-fasting sila. Yun ang tunay na pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Pagpapasting. Pagpapakita ng kababaang loob. Naupo sila sa buhanginan. Nanalangin sila hanggang sa kinahabagan sila ng ating Panginoon. Makikita nyo doon, si Jonas, masama ang loob niya. Pumunta siya sa isang lugar na kung saan natatanong niya yung Nineve. Anong ginawa niya? Naupo siya doon. So napakainit. Ang Panginoon, nagpatubo siya ng isang halaman na maglililim sa kanya para mainitan si Jonah. So ano nangyari? Nung gabi na iyon, nagpadala ang Panginoon ng uod para sirain yung halaman. So nagalit na naman si Jonah. Sabi niya, gusto ko nang mamatay. Jonah, ba't ka na nagagalit? Nagagalit ka ba dahil sa halaman na iyan? Oo, kanya, nagagalit ako dahil sa halaman, namatay siya. Nagagalit ka dahil sa halaman na yan. Gayong 120,000. Yung mga tao na yan, 120,000 na nilikha ko, na mapupunta ng impyerno. Sa halaman may concern ka. Pero para sa 120, wala kang concern. Kaya nga ang Panginoon, magkaroon kayo ng concern para sa lahat. Sa inyong mga anak, sa inyong mga magulang, sa inyong mga kapatid. Pinadala kayo ng ating Panginoon bilang sugo para ipadala sa kanila ang mensahe ng Panginoon. Dapat kayong magsisi sa inyong mga kasalanan. Kayo'y gagamitin ng Panginoon para sa kaligtasan. Kaya nga sila mismo ang magiging saksi laban sa inyo. Kung hindi ninyo ipapahayag ang katotohanan patungkol sa salita ng Diyos, patungkol sa pagsisisi. Kaya mga kapatid, kayo mismo, alalahanin ninyo yung pangako ninyo sa ating Panginoon. Hindi nyo matatakasan yan. Kapag tinakasan nyo, sunod-sunod na bagyo ang darating sa inyo. Hanggang sa ma-realize ninyo na may kasalanan kayo sa Panginoon. Kaya mga kapatid, isipin ninyo, yung kwento ni Jonas, huwag niyong isipin na makakatakas kayo sa Panginoon. Huwag niyong isipin na maayos na ang inyong buhay. Hindi. Dahil merong saksi laban sa inyo na magdadala sa inyo sa impyerno. Kaya mga kapatid, marami sa salibutan na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Marami sa salibutan na papunta sa impyerno. Kayo mismo ang gagamitin ng Panginoon
para ipahayag ninyo sa sanlibutan na dapat silang magsisi sa kanilang mga kasalanan. Kayo mismo dapat willing magpagamit sa Panginoon. Yan ang tungkulin na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Una sa lahat, sa loob mismo ng pamilya. Ituro ninyo sa inyong mga anak yung pananampalataya, yung salita mismo ng ating Panginoon. Ituro ninyo sa loob ng tahanan. Na sa gayon, yung mga anak ninyo, paglabas nila, kumpleto yung armas nila. Hindi sila madadaya ng salibutan dahil itinuro na ninyo sa inyong mga anak yung salita ng Panginoon. Hindi na sila madadaya ng demonyo ng kasinungalingan sa salibutan. Alam na nila ang tama at mali dahil itinuro na ninyo sa kanila. Hinubog na ninyo sila kung paano tayo hinubog ng Diyos na kalarawan niya. Mamuhay na may kabanalan. Yun ang nais ng ating Panginoon sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Kaya nga, yung kwento ni Propeta Jonas, isipin niyo mabuti. Kayo'y mga propeta rin na tinawag ng ating Panginoon na dapat pumayo upang ipangaral ang magandang balita. Itong 2025 na ito, pagpasok ng taon na ito, dapat tayong lahat ay nagbubunga na sa harapan ng ating Panginoon. Hindi na tayo mga baguhan sa pananampalataya. Dapat nagmamature na tayo sa pananampalataya. Hindi na tayo yung dapat tinuturuan pa. Dapat tayo mismo hubog na sa salita ng Panginoon. Dahil naririnig naman ninyo sa salita ng ating Panginoon kung paano tayo mamumuhay na may pagsunod sa kanyang kalooban. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, manalangin tayo. Manalangin tayo sa ating Panginoon